sama na tayong lumapit sa Panginoon at simulan natin gawain ng Panginoon Diyos sa gabi na ito namin. Hiningi yung manala presensya niya sa panalangin. At yung manalangin. Yes, Lord. Aming Diyos na makapangyarihan, tunay na napakabuti mo, Panginoon, sa buhay ng bawat sa amin dahil sa kaligtasan na meron kami sa gabing ito. Maraming salamat sa lahat ng mga pinagkaloob nyo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa aming Panginoon. Maging sa kalakasan, kalusugan, Panginoon, na meron kami, bagamat andun yung tindi ng init, Panginoon, na aming nararanasan. Pero Panginoon, di mo kami pinapabayaan at di mo kami iniiwan, Panginoon. Kaya sa mga oras na ito, Panginoon, alam po namin na yung banal na presensya mo, Panginoon, ang patuloy na malayang sumasama, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya sa gabing ito, patuloy na ikaw ay aming pupurihin, dadakilain at pasasalamatan, Panginoon. At sa gabing ito, Panginoon, patuloy na anuman yung masumpungan mo sa aming mga buhay, Panginoon, sa aming pagkatao, mula ulo hanggang talampakan, mula sa aming kaisipan, sa aming puso, Panginoon, Lord, sa mga oras na ito nagpapalinis po kami, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil sa biyaya mo, Panginoon, na laging andyan yung pagpapatawad sa amin. Napakabuti mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa amin. Kaya sa gabi ito, alam po namin, Panginoon, na andun na yung biyayang pagpapatawad, nakamtan na po namin, Panginoon, sa gabi ito. At malaya po kami, Panginoon, na ikaw ay mabigyan namin ng pasasalamat, mabigyan ng awitin, Panginoon, na maibigay namin yung pinaka the best, Panginoon, sa gabing ito para ikaw ay mabigyan namin ng pasasalamat at kapurihan sa pamamagitan, Panginoon, ng mga awitin na inihanda sa gabing ito, Panginoon. At sa lahat pa po ng gagamitin mo, Panginoon, sa gabing ito, sa maghahatid, Panginoon, ng iyong banal na salita. Alam po namin, Panginoon, na napaka-importante nito sa amin pong buhay, Panginoon, bilang pagkain po namin spiritual, Panginoon, na ito'y maging mabago kami, Panginoon, maging kalakasan namin at mapalakas namin na hindi lamang ito pumasok sa aming isipan, bagkos lalo't higit, Panginoon, sa aming puso at lalo't higit ito, Panginoon, ay maisapamuhay at maibahagi din po namin sa iba. At sa amin pong mga pananalangin mamaya, alam po namin, hindi pa man namin nasasambit, Panginoon Lord. Andun na po yung pagbibigay mo ng katugunan, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, sa mga oras na to. At alam po namin, Panginoon, sa bilog na ito, sa bawat isang naririto, Panginoon, at sa tahanang ito, Panginoon, at sa pamilyang ito, Panginoon Lord, alam po namin na laging bukas, Panginoon, sa mga ganitong gawain. At alam po namin, Panginoon, yung pagbubuhos mo ng mga biyaya, pagpapala sa buhay ng bawat isa, amin pong mararanasan, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito. Tunghayan mo po, Panginoon, ang aming papuri at pagsamba sa gabing ito, Panginoon. Maraming salamat. Alam po namin, Panginoon, na i-bless mo ang lahat, Panginoon, ang gagamitin mo sa gabing ito. At sa mga kasama namin na wala pa, Panginoon, na kung paano nyo po kami iningatan, ginabayan sa gabing ito, ganun din po, Panginoon, ang maranasan nila, Panginoon, sa gabing ito. Maraming salamat. Purihin ka, dakilahin ka, sambahin ka sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Pakiyan natin parangalan. Papurihan ng banal na pangalan ng Panginoong Jesus sa gabi na ito. Hallelujah. Tunay nga po, Panginoong Jesus, pinupuri ka namin. Tinataas namin na banal mo pangalan sa mga buhay po namin, Panginoon. Dakila ka, Panginoon Diyos. Sambahin ka, Panginoon, ng lahat ng mga labi, Panginoon Diyos, ng lahat ng mga nilalang, Panginoon. Papuri po sa iyo. Kasi sinasabi po sa aklat ng 2 Korinto, Kabanatang 5, talatang 17. Kaya't ang sino man nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Amen. Tayo po yung nakaranas ng pagbabagong ginawa po ng Panginoon Diyos sa atin. Kaya po, marapat lang na siya po yung ating papurihan, pasalamatan sa gabi na to. Hallelujah. Salamat po, Panginoon Diyos. Pinago mo, pagbili ng papuri, magbigay ng pasalamat, itaas at takitan ng pangalan, Panginoon Diyos. Hallelujah. Okay, sarap pagkikin. Tayo'y binago ng Panginoon. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako
Ngayon, bukas, at kailanman. Ngayon, bukas, at kailanman, ang pag-ibig mo ay laging sapat. Minsan pa, binabago mo ako. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo Salamat, Panginoon. Kami yung binago, Panginoon. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Ngayon, bukas, at kailanman, ang pag-ibig mo ay laging sapat. Ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay laging sariwa sa bawat umaga kay ganda. Salamat sa iyo, Panginoon. Kaya dapat lang ng buhay mo sa umaga ay laging Pasahin natin ang pag-ibig ng Diyos. ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa dakilang pag-ibig, Ay Panginoon. laging sariwa sa bawat umaga kay ganda. Kaya dapat lang ng buhay mo sa umaga Ay laging bago. ay laging bago. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako Ngayon, araw-araw. bukas, kailanman. Ngayon, bukas, at kailanman, ang pag-ibig mo ay laging sapat. Pagkakataon ko, huwag natin binabago. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Ngayon, bukas, at kailanman, ang pag-ibig mo ay laging sapat. Salamat kami binago. Bago. Binabago, araw-araw, binabago. Lord, last time, binabago. Binabago, araw-araw, binabago. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Uning nga po, Panginoon Diyos, kagalakan namin ay kaibigyan ng papuri, Panginoon. Ano man sitwasyon, Panginoon Diyos, na aming pagdaraanan, Panginoon Diyos, may kagalakan. May nakakaranas, Panginoon Diyos, mga pagsubok na pinagdaraanan. Pero salamat sa iyo, Panginoon Diyos, kami po yung pinatatatag, Panginoon Diyos, sa iyong salita, Panginoon. Na lagi may pangako, Panginoon Diyos, sa iyong salita na mapanghawakan po namin, Panginoon. 1 John 1, verse 9, ganito po sinasabi. Ipahayag natin ang ating mga kasalanan. Sa ating mga labi, pahayag ang ating mga kasalanan at siya'y magbibigay sa atin ng pagpapatawad. Hallelujah. Salamat, Panginoon Diyos. Tunay nga po, nakasumpong kami, Panginoon Diyos, ng pagpapatawad tanging sa harapan mo lamang po, Panginoon Diyos. Salamat sa paglilinis mo, Panginoon. Salamat po, Panginoon Diyos, sa tunay nga po. Sa kapangyarihan mo, Panginoon Diyos, kami yung binabago, Panginoon Diyos, at pinapatawad, Panginoon. Kapag kami sa'yo lumapit, Panginoon Diyos, lagi kami nakalaan, Panginoon Diyos, nakapatawaran sa mga puso nagpapakumbaba at nagpapalinis, Panginoon. Tayo po'y umawit pamisa sa Panginoon Diyos, magpasiyasat sa Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Panginoon, lumalapit. Noon lumalapit sa iyo ang puso kong nag-iisa. Ikaw ang aking pag-asa. Hallelujah. Salamat sa iyo, Panginoon. Panginoon, tugon sa aking dalangin. Tapat kay
aking kapayapaan. Tanging pangako mo, Panginoon Diyos, panghawakan namin. Pangako mo'y aking panghahawakan. Pangako nyo'y ang aming kong sandigan. Pangako nyo'y tapat, magpakailanman ako ay di iwan o pababayaan man. Pangako nyo'y aking panghahawakan. Isa pa natin awitin sa Panginoon. Hallelujah. Panginoon, lumalapit sa iyo ang puso kong nag-iisa. Kayo ang aking pag-asa. Hallelujah. Panginoon, tugon sa aking dalangin, dapat kailan pa man aking kapayapaan. Pangako nyo'y aking panghahawakan. Pangako nyo'y ang tanging kong sandigan. Amen. Pangako nyo'y tapat, magpakailanman ako ay di iwan o pababayaan man. Pangako nyo'y aking panghahawakan. Awitin natin pangako nyo. Pangako nyo'y aking panghahawakan. Siyang tunay, Panginoon. Aming dinideklara ng pangako mo, Panginoon. Ang tangi namin sandigan, Panginoon. Hallelujah. Pangako nyo'y tapat, magpakailanman ako ay di iwan o pababayaan man. Pangako nyo'y aking panghahawakan. Suling pagkakataon po, awitin natin ng pangako mo. Pangako nyo'y aking panghahawakan. Salamat sa iyo, Panginoon. Pangako nyo'y ang tanging kong sandigan. Pangako nyo'y tapat, magpakailanman ako ay di iwan o pababayaan man. Pangako nyo'y aking panghahawakan. Pangako nyo'y aking panghahawakan. Pangako niya aking panghawakan. Pangako nyo'y aking panghahawakan. Patuloy tayo magbigay papuri sa Panginoon Diyos. Linisin mo ako. Linisin mo ako, O Panginoon. Linisin mo ako, O Panginoon. Linisin mo, Jesus, bawat sulok ng pusong ito. Pintig ito'y luhat dating, tanging sa'yo lamang inihain. Sabihin mo sa Panginoon Diyos, linisin mo. Linisin mo, Linisin mo, Panginoon. O Panginoon. Hallelujah. Linisin mo ako, O Panginoon. Linisin mo, Jesus, bawat sulok ng pusong ito. Pintig ito'y luhat dahil tanging sa'yo lamang inihain. Linisin pa, linisin mo. Linisin mo ako,
Linisin mo ako, O Panginoon. Linisin mo, Jesus, bawat sulok ng pusong ito. Ibig-bigo'y lumasakin, tanging sa'yo lamang inihain ang titig. Ibig-bigo'y luhasakin, tanging sa'yo lamang inihain ang titig ng aming puso. Ibig-bigo'y luhasakin, tanging sa'yo lamang sininahin. Papuri sa'yo, dakilahin ka. Ating awitan ng Panginoon. Papuri sa'yo, kahit taas-taasan, kaluwalhatian ay sa'yo. Papuri pa sa salamat, dakilang Diyos. Kami sa'yo'y napupuri, kami sa'yo'y lumalapit, Panginoong Jesus. Presensya mo, ninanais na maranasan sa aming buhay. Ikaw ang maghari, ang siyang mamuna. Hallelujah. Salamat sa'yo, salamat sa pangako mo, kapag nagbabago. Hindi kami iniwan, hindi kami pinabayaan, ika'y laging nariyan. Hallelujah. Nakilain ka, Panginoon Diyos, lahat po ng aming mga inawit, Panginoon. Tanging ikaw lamang po ang magbigyan, Panginoon Diyos, sa kaluguran, Panginoon. Tunay nga po, binibigay namin ito bilang handog namin, Panginoon Diyos, ang aming mga inawit, Panginoon. Na walang magagawa ang sino man sa amin, Panginoon Diyos, kung kami walay sa iyo, Panginoon. Nakatatayo kami dahil sa iyong grasya at habag, Panginoon. Nakakapagpatuloy kami dahil lamang po sa iyong kabutihan, Panginoon Diyos, sa amin, Panginoon. Salamat sa wagas mong pag-ibig, Panginoon. Kaya kami sa iyo nakakapagpuri, nakakalapit at nakakasamba, Panginoon. Salamat, Panginoon. Kunin nga po, sabahan kami, patuloy na yung presensya, Panginoon, sa pakikinig din po ng iyong salita, Panginoon. Hindi lamang sa pagpupuri, maranasan ng iyong presensya, Panginoon Diyos, kung maging sa bawat sandali na iyong mga buhay, Panginoon. Papapurihan ka namin, masamba namin ang dakilang pangalan, Panginoon. Luwalhatiin ka, papurihan ka, Panginoong Jesus. Dati ito'y dalangin namin. Kami pasasalamat at papuri sa Panginoong Jesus. Amen. Glory to God. Gandang gabi po muli at isang kaggala. Saan ba ako dapat pumwesto diyan? Ito. Sa kagalakan na makasama ulit kayo ngayong gabi sa pananambahan. Dito na lang. Tago ka. So yun, pray ng Panginoon. Sige po. Kanina pa tayo nagpipray, no? Didiretso na ako. Kasi dami na nating prayer. So pray ng Panginoon ulit. Magkwento muna ako. Pag wala daw kwento, ano? Walang kwenta. Okay. So, bilang mga Bible School students, no, sa amin, sa Phoebias, pero kami kasabihan na Phoebias is for Phoebias. Yun. Siyempre, pagka, kung anong school kayo, gusto mo, yun din ang, ano mo, di ba? Sana. Ganun. Mostly. Pero sa amin, ano yun, common yun talaga sa Bible School. Kasi, one time, may isang senior student na siya na lalaki
Nagpipray siya. Sabi niya, kasi yung dorm ng babae, tsaka dorm ng lalaki, nung kapanahunan namin, ngayon kasi iba na eh, magkatapat. As in, tapat na tapat talaga sila. So, pag may lumalabas sa pinto ng babae o ng lalaki, kitang-kita talaga. So, one time, yung isang senior student na wala pa siyang girlfriend, sabi niya, Lord, alam mo po, gusto ko na magka-girlfriend eh. Kung sino po yung unang lalabas ngayon sa pagkakataon na to, dyan sa pintuan na yan. Sabi niya ganun. Ng Sharon Hall ang sa babae, sa lalaki Berean Hall. Yun po ang alam kong best at para sa akin, sabi niya ganun. So, naghihintay siya, walang lumalabas, mga ilang minuto. Ang lumabas, yung pipilay-pilay na babae na estudyante ng Phibias that time. So sabi niya, Lord naman, di kayo mabiro. So yun, minsan may mga ganun tayong prayer, ano. So, huwag niyo sasabihin kay Lord yun, di ka na mabiro, Lord. Okay. So, kidding aside, ang panalangin ay alam nating mahalaga, importante, ano, para sa ating mga Kristiyano. At ito ay ikinuman sa atin ng Panginoon. Okay? So Luke 18:1, alam natin kung gaano ka-persistent yung isang balo na nananalangin at lumapit sa Panginoon, no? Sabi sa Luke 18:1, wala pala yan dyan. Okay, then Jesus told his disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. Okay? So, hindi tayo dapat, saglit pa lang pinagpipray mo, naku, parang hindi naman tinutugon ng Lord ang prayer ko, ayaw mo na, hindi mo na itutuloy. Hindi ganon. Dapat maging persistent tayo sa ating pananalangin. Isa pang example ay yung sa 1 Thessalonians 5:17. Memory verse, sino nakakaalam nito? Very common verse. 1 Thessalonians 5:17. Sino nagsasalita? Rejoice in the Lord always. Siyempre, again, I say rejoice. Pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Amen? So, puntahan natin ang isa sa pinaka-well-known na character sa Old Testament. Isa siyang hari. Yan. Sinong hari? Yan, si David, a man after God's own heart. Si David ay may panalangin sa Psalm 17. Okay. Na posibleng kakitaan natin ng mga prinsipyo sa ating buhay pananalangin. Tunghayan natin kung paano tayo makapananalangin ng mas epektibo. Having this guide, no? Sa Psalm 17, 1-15. Hindi ko na siguro babasahin dahil medyo mahaba. Yan, ano. Okay, na lang natin. Babalikan na lang natin siya kapag nagsabi ako ng verse na i-discuss natin. Ano nga ba yung mga elements ng effective prayer? Una, we need God's ear. Yan. We need God's ear. Sabi ni David sa verses 1 at saka 6, yun, balik ka. Miss ano. Okay, hear me. Sabi niya. Ayun yung, hear me Lord, my plea is just. Hear my prayer. Sa verse 6, inulit ito ni Haring David. I call on you, my God, for you will answer me. Turn your ear to me and hear my prayer. Okay? David was praying for a just cause. Sabi niya, balik ulit tayo sa verse 1, no? My plea is just. Talagang sinabi niya na makatarungan. Concerned siya sa kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Pag sinabing just, ibig sabihin nun, it is right, it is fair. No? Sa context na ito, David is talking about talking about the reason for his prayer is aligned with God's will. Alam niya kalooban ng Lord ang kanyang panalangin. Of course, alam natin na prerequisite sa pagtugon ng Panginoon sa panalangin ay ang
upang marinig ng Panginoon ang ating panalangin, dapat malinis ang ating puso. Kanina pa nga sinasabi yun sa ating mga panalangin. Ano? Sabi kasi sa, hindi ko rin nailagay dyan. Yan, sabi dyan, hear me, Lord, my please, just listen to my cry. Hear my prayer, it does not rise from deceitful lips. Ganon siya ka, yung 100% sure na yung kanyang yung kanyang labi ay malinis, no? Paano natin tayo ba? Can we say the same sa Panginoon? Lord, malinis naman ako. Wala akong kasalanan na ginawa sa'yo, blah blah blah, no? Pero si Haring David talaga sinabi niya, it does not rise from deceitful lips. Okay? Sabi nga sa Isaiah 59:2, naalala ko lang ang verse na ito ngayon lang, kaya wala rin dyan yun. Sino makakakita at makakabasa? 59:2. 1 and 2, isama mo na yung 1. Maiksi lang naman yun. Isaiah 59, 1 and 2. Okay? Anong sabi? Ang makikita mo dyan. Bilisan mo. Sige, pakibasa, Joven. Isaiah 59, 1 and 2. Si Yahweh ay laging malakas upang iligtas ka. Hindi siya bingit. Ang mga daing mo ay diringgin niya. Verse 2, ngunit ang mga sala mo ang nagiging dahilan, kaya di marinig ang dalangin mo, at siya ring dahilan sa paglayo ninyo. Okay? Very clear, di ba? Ang mga sala mo, ang siyang dahilan upang hindi dinggin ni Yahweh ang iyong mga panalangin. Okay? So, alam natin yan, mahal na mahal tayo ng Panginoon. At sa kanyang pagmamahal sa atin, hindi niya pwedeng i-tolerate na, sige lang, kahit gumagawa ka ng mali, sasagutin ko yung panalangin mo kasi love kita eh. Di ba? O, aminin sa mga magulang at mga lola. Yan. May mga ganyan, kahit alam na mali yung hinihingi ng apo o ng anak, dahil mahal na mahal, ibibigay, no? Hindi ganun si Lord sa atin. Pag alam niyang ikasasama natin, anong sagot ni Lord? No, hindi pwede. Kasi alam ko bad sa'yo yan, di ba? Pero pag alam ni Lord na para sa atin, anong sagot niya? Yes, syempre, go, anak. 100% sasagutin ko yan. Pero, pag may itinuturo sa'yo si Lord, anong sagot? Wait, galing. Perfect. Yan, yun lang yun. Maghintay ka muna kasi hindi pa maayos ang puso mo right now eh. Parang gusto mo lang magpasikat, kaya ka nag-aas ng ganito, something like that, no? Just to, para ibaba ko lang ng konti yung level sa mga kabataan. So, wait ka muna, ayusin muna natin ang puso mo. Pag okay ka na, saka ko ibibigay ang katugunan sa panalangin na ito. Okay? So, yon. And, to get God's ear, dapat tayong manalangin with honesty. We should pray honestly, may L pala yun. Honestly, fervently, and submissively. Okay? Adverb. Okay. Dapat matapat at may persistent nga, fervent ang ating panalangin, at submissive kung ano yung kalooban ng Panginoon. I-prepare natin palagi ang ating puso sa pagtanggap kung ano yung kalooban ng Panginoon at sagot sa ating panalangin. How? Siyempre, katulad ng sinabi natin kanina, mag-confess tayo sa Lord. Okay? Memory verse ulit, 1 John 1:9. Oh, sige. Naririnig yung mga ano daw? If we confess our sins, yun lang daw ang alam niya. God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Yan. Okay. Connected yun sa ating second point. Secondly, we need God's eyes para sa mas effective na pananalangin. David asked God, examine me, Lord. Okay? Kasi alam niya na kahit na i-examine siya ng Lord, di ba pag sa may sakit ka, ayaw mo pumunta sa doktor, tama? Kasi alam mo may makikita.
Pero pag alam mo na okay ka, sige tara, punta tayo sa doktor. Alam mo na wala naman ako talagang sakit eh. Sige, di pa-check up mo ako, walang kaso, di ba? Ganon. Malakas ang loob mo kasi nga, alam mong walang makikitang sakit sa'yo, wala kang problema. Ganon si Haring David, sabi niya, examine me Lord, sabi niya. Actually kasi, alam natin ang sitwasyon ni Haring David, di ba? Pwede niyang patayin si King Saul ng ilang beses, pero hindi niya ginawa. By faith, iniwan niya o pinaubaya niya sa Panginoon ang vindication. Bahala ka Lord, hindi, I will not touch your anointed. Sabi niya, di ba? Hindi ko sasalingin ang anointed ng Panginoon. Sabi niya ganon. Kaya, alam ng Panginoon ang puso ni Haring David. Kaya nga siya tinawag na man after God's own heart. Okay. Ang Diyos, pinoprove niya lagi, pinoprobe pala, hindi prove. He probes our hearts kapag tayo ay nananalangin. Ini-scrutinize niya yan, di ba? Kasi nga dapat alam natin na ang kasalanan ang naghahadlang sa panalangin. So, ini-scrutinize ng Panginoon ang ating mga panalangin. And then, ang ating mga puso, I should say. The Lord probes our heart when we pray. Minsan, katulad tayo ni Iso, ay mali, ni Jacob pala. Kilala niya si Jacob, okay, si Jacob. Kinuha niya ang birthright ni Iso, di ba? Bukod doon, ano pa, talagang diniceive niya si Isaac, yung kanyang tatay. Ay, ako po to, si Esau, ang iyong anak na mabalahibo. O, amuyin niyo pa ako, di ba? Ako si Esau. O, pero sa totoo lang, siya si Jacob. Yan. Kaya, nasa na, nawawalang mata ko. Okay. Nananalangin tayo, pero nagme-medal tayo, yung gumagawa tayo ng paraan. Lord, sige na, ito lang. Ito naman yung, dapat talaga para sa akin eh. Ganun tayo, di ba? O, di kaya gumagawa, katulad nga ni Rebecca at saka ni Jacob, na gumawa ng paraan, kahit na alam nilang ang talagang anointing at ang pagiging ang pagpapalain ng Diyos ay si Jacob. Sa simula pa lang sinabi na yun eh. Pero, tinwist pa rin nila, gumawa pa rin sila ng paraan para makuha in a wrong way. Diba? Quote unquote, yung blessing ng ni Isaac. Okay. So, yun. Hindi dapat ganon ang ating gawin. Hindi rin pwedeng magpipray tayo tapos magmamarites ka. Diba? Bawal na bawal yung kay Lord. Buti na lang kung ang imamarites mo ay yung salita ng Diyos, mag-share ka ng gospel, yun. For sure, i-bless ka ni Lord noon. Pero kung ang imamarites mo ay yung kapitbahay nyo o yung kaklase mo, sorry ka na lang. Kasi, ang kalooban ng Diyos ay ang salita ng Diyos at ang pananalangin, they go together. No? Alam natin yan. Kapag tayo ay namumuhay at nag-aaral ng salita ng Diyos, it will keep us aligned sa kalooban ng Diyos. Hindi pwedeng nag-aaral ka ng salita ng Diyos, pagkatapos, taliwas naman doon kung ano yung ginagawa mo. Parang kang sabi sa James ay isang, humarap sa salamin, na nakita mo yung uling sa mukha mo, tapos hindi mo tinanggal. May malaking problema sa iyo pag ganun ka. Okay? So, nire-remind tayo nito na talagang dapat kung ano yung ating pinag-aaralan sa salita ng Diyos ay ini-apply din natin sa ating mga buhay. Naalala ko yung pinaalala lang sa akin ng Lord yung experience namin na mag-asawa. Kasi nauna sa akin si Pastor na pumunta sa UAE. 11 years ago, 2014. 2013 siya pumunta, ako 2014. Kasi tinapos ko pa yung
school year. Sabay ko to. Tsaka si Joanna nagbakasyon, tsaka yung isang pamangkin ko. So, yon. Pero before kami umalis, nag-i-struggle talaga ako. Kasi that time, nasa akin si nanay. Doon siya sa amin nakatira, sa Balanga. So sabi ko, Lord, wawa naman si nanay. Paano na lang siya pag umalis ako? Pag umalis kami nagtuluyan, no? Na iiwan ko siya sa mabait kong kapatid. So yun, nag-i-struggle talaga ako. Pero alam nyo, binigay sa akin ng Lord to, very specific talaga. Sabi ko sa kanya, bigyan mo ng kapayapaan ng puso ko. Sabi ko sa Panginoon sa prayer ko. Binigay sa akin ng Lord na mali yung verse ko. Hahanapin ko muna. Sa Matthew. Ayan. Matthew 10:37 to 39. Saktong-sakto talaga yung aking devotion during that day. Sabi ng Lord, whoever loves father or mother more than me is not worthy of me. Tapos sabi niya, whoever loves father or mother more than me is not worthy of me. Sabi ko, hello, Lord, sige na nga, bahala na kayo sa nanay ko. Talagang hands up, hands down ako, Lord. Wala akong magagawa kung talagang pinapupuntahan mo kami sa, sa UAE, sige po. Bahala na po kayo sa nanay ko. So yun, true enough, kita naman natin, napakabuti at napakatapat ng Panginoon kasi celebrate lang ni nanay ng 90th birthday niya. During that time, ano pa lang siya nun? Ilang taon siya nun? Minus mo. Dali, ikaw mathematician. 2014. Di oh. 2014. Mga 70 plus. 79. 79 siya nun. Ibig sabihin, talagang 11 years na nagdaan. Grabe, ano? Yun. So, ganun kabuti ang Panginoon na on that particular aspect, talagang pinakita niya sa akin, sige, may against ka pa ba? Eto na nga. Ano pang gagawin ko? Ayun. So talagang pag sinabi ng Lord, sumunod ka lang. Talagang siya ang bahala. Okay, pangatlo, we need God's hand. Ang sabi niya ni Haring David, deliver me. Okay? Malinaw ang sabi niya. Yung word na deliver me dyan ay save. Yun nga, ibig sabihin deliver, i-save siya. Notice natin na yung response ni Haring David sa Panginoon ay may halong submission. Yung response naman ng Panginoon sa kanya ay para sa paglilingkod. Si Haring David, inas niya yung tulong ng hari ng mga hari. At ang Panginoon, nag-respond sa faith, no? Sa pananampalataya ni Haring David. Yung his enemies think they have David, di ba? Akala ng mga kaaway ni Haring David, talo na siya. Pero dahil kasama ni David, no, ni Haring David, ang Panginoon, yung kapangyarihan ng Panginoon, ang siyang tumutulong kay Haring David. Same thing dun kay Joseph, di ba? Sabi nga ni Pastor sa Revival Night, ilang beses yon na ang katagumpayan na kay Jose, na kay Joseph dahil the Lord was with him. Naging maayos siya kasi kasama niya ang Diyos. Ilang beses talaga yon, no? At sa maraming pagkakataon, si Haring David ganun din. Tuwing lalaban yan sa mga Philistines, tuwing may battle siya na pupuntahan, Lord, pupunta ba kami? Go! Sasabihin ng Panginoon, ay hindi, wag muna. Hindi siya tutuloy. Pag sinabi ng Lord, sige na, punta kayo, laban. Yon. That's King David. Kaya talagang, ang sarap pag-aralan ng buhay ni Haring David. Kasi talagang, man after God's own heart siya. That doesn't mean na si Haring David ay super matuwid na tao. No, kilala naman natin siya, di ba? Isa nga sa pinakamatinding kasalanan na nakumit ng tao, ginawa niya. Dalawa pala. Murder, at saka, pangangalun niya. Pero, dahil sa pagmamahal ng Diyos sa kanya at kababaang
puso ni Haring David, hindi tinake yon ng Panginoon sa kanya, against him. Okay? Siya pa rin ang tinaguriang man after God's own heart. And finally, yay! Tapos na. We need God's face. Ang sabi diyan, as for me, I will be vindicated and will see your face. Ang sarap, di ba? Pag sinabing, nako, satisfy me, sabi niya gano'n. When I awake, I will be satisfied with seeing your likeness. Pag sinabing, ang face ng Panginoon, it represents His glory. Naalala niyo si Moses? Yan. Yung kalawalhatian ng Panginoon sumasa kanya. Ang sabi ay, wala na rin. Sa, yan. Exodus 33:11, the Lord would speak to Moses face to face. Ang sarap, di ba? As one speaks to a friend. Naalala ko tuloy kaibigan namin, yung nandito nung Sunday. Pag nakikipag-usap, talagang ginagano niya yung mukha niya. Gusto ko ilayo yung mukha ko. Talagang, Sora? Ganyan siya talaga. Okay. Ganyan lang ako. Talaga pag nakapag-usap siya, lapit na lapit yung mukha niya sa akin. Naglolokohan kami ni ate. So niya, idol ka kasi niya, kaya ganyan yan. Kaya gano'n ako ni ate. Pero talagang, grabe siya talaga pagka kumausap. So, na-picture ko, na-picture ko, na ilalarawan ko sa akin yung ganun si Moses, no? Pag nakipag-usap sa Panginoon, as in, face-to-face talaga, yung malapitan, yung ramdam na ramdam talaga ni Moses, yung pakikipag-usap niya sa Panginoon. Kaya naalala niyo yung sa Corinto, ano sabi ni Paul, nung binigay siya ng example, pagka bumababa galing sa pakikipag-usap sa Panginoon, si Moses, anong nangyayari? Talagang yung mukha niya nagniningning. Tingnan niyo yung katabi niyo, ako nagniningning yung mukha. Halata ba na talagang malapit sa Panginoon? Okay, di ba? Kasi pag talagang babad ka sa presensya ng Panginoon, magre-reflect yan. Iba ang aura mo talaga. Nasabihan na ba kayo na iba talaga yung aura mo. Ang fresh mo tingnan. Kahit hindi ka naman bagong paligo, hindi ka naman bagong powder, no? Sasabihin sa'yo, may iba talaga sa'yo. Ang sarap ng ganon, di ba? Yung pag sinasabihan ka ng ganon. Tapos minsan, magdodraw talaga yung mga tao na gusto kong maranasan kung ano yung nararanasan mo. Kasi iba yung dating mo kahit na yun sa mga problema. Parang ang gaan-gaan kahit na ang bigat-bigat ng problema mo, ibang klase kang magdala. Kasi alam natin, hindi tayo may dala eh. Si Lord yun, di ba? Bahala si Lord sa atin. Kaya, yung kaluwalhatian ng Panginoon, kapag bumababad talaga tayo sa presensya niya, nagmamanifest. Dapat ganun talaga tayo bilang mga Kristiyano. Iba ang nangyayari, iba ang nakikita yung aura natin sa mga iba. May iba. Puro iba na yung sinabi ko, no? Iba na talaga. Yun na yun. Okay, so, kung ang panalangin, hindi ka ginagawang mas kamukha ng Panginoon, something is wrong. And if I may say na, in vain, makikita mo agad na in vain ang panalangin mo pag talagang hindi ka nababago. Kasi hindi ka naman nagpipray para baguhin ng Lord ang asawa mo o yung kapatid mo na parang ako yun na. Pinagpipray mo, di ba? Kaya pinagpipray yun kasi para baguhin ng Lord yung puso mo. Di ba? Para mas maunawaan mo siya. Mas maging yun. Maingay na sila. Yun yung ganun. Okay? Ganun yun. So, ang goal ng Panginoon is that we be conformed into His image. Sa Romans 8:29. Nandiyan ba yan? Yes.
Yan. Ang sabi, for God knew His people in advance and He chose them to become like His Son. Okay? Yan ang goal ng Lord para sa atin. Ang maging kamukha talaga at kawangis ng ating Panginoon. So, hindi na natin kailangang hintayin pa ang resurrection na, uy, magkakaroon naman ng glorified body eh. Hindi yon. Kahit dito pa lang sa lupa, pwede nang, sabi ko nga kanina, iba ng iba. Yun kasi ang desire ng heart ko na makita sa atin na iba tayo talaga sa iba. Yun, sa karamihan. Okay? Sa ating araw-araw na pakikiniig at pagdulog sa presensya ng Panginoon, maaari tayong baguhin ng Panginoon sa kanyang salita at sa pananalangin. So, ang purpose ng panalangin ay ma-accomplish ang kalooban ng Lord sa atin for us to become like Jesus. Yan na yan. God uses our prayers to accomplish His will both sa ating mga buhay at sa buhay ng ibang tao. Okay? So, para maging effective tayo sa ating mga panalangin, of course, alam natin yan. We need God's ear, we need God's eye, we need God's hand, and we need God's face sa ating mga buhay for us to have effective prayers. Okay? To be, yung prayer natin, i-acknowledge natin na talagang kailangan natin ng Panginoon. So, let's make our prayer time an alignment to God's Word and His will. So, yun lang po mga kapatid. Pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless Sabi nga, pag nasa Panginoon tayo, mayroon tayong glass skin face. Hindi oily face. Diba? Naghihinghing ang ating mga mukha. Sa gabi pong ito, tayo naman po ay dadako sa ating mga pananalangin. Nais ko pong basahin sa inyo ang Kawikaan 16 verse 3. Yan sabi po dito, ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong layunin. Sabi nga, ang pananalangin ay nagbibigay ng tagumpay sa lahat ng ating plano. Yan. Lahat ng plano mo ay idalangin mo at italaga kay Jesus. Tiyak ang tagumpay nito. Yan, yun po ba? Ano man po daw po yung mga plano po natin sa gabing ito, ipagkatiwala po natin ito sa Panginoon at ipagkakaloob mo po sa atin ang kasagutan ng ating mga pananalangin. Yan, sa tamang panahon na nais niyang ipagkaloob po sa atin. Yan, sa gabi pong ito, ganap na lang po tayo ng ating mga kapartner para po, yan, i-share po natin sa bawat isa yung ating mga kahilingan, personal na kahilingan. Tapos ibibigay ko po sa inyo ang ating mga prayer items. Ayan, tayo po ay manalangin. Tapos na po ba ang bawat isa? Amen. Patuloy po tayo dumulog sa Panginoon. Tunay nga Panginoon, nagpupuri kami, nagpapasalamat sa iyo sa gabi nito. Salamat Panginoon dahil hindi lang po mga prayer request namin o yung kahilingan po namin ang nabanggit ng bawat isa. Kung hindi Panginoon, mga pasasalamat ay nasambit din po ng bawat isa dahil sa katagumpayan mo po sa aming mga buhay, sa mga pagpapala niyo po na kailanman hindi niyo po kami iniiwan. Kaya salamat din Panginoon sa lahat ng ito, sa lahat ng mga ginagawa niya sa aming mga buhay. At sa gabi pong ito Panginoon, salamat dahil mayroon kaming Diyos na ibigay po namin ang lahat ng mga plano namin sa aming mga buhay, maging ano man po ay mga dalahin po namin, Panginoon, sa gabing ito, itaas po namin ito sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, maging sa mga prayer request na dinulog namin sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa katagunan na alam na po namin, Panginoon,
ay hinahanda nyo na po ito sa tamang panahon na nais mo pong ipagkaloob sa bawat isa sa amin. Salamat Panginoon, at sa gabing ito patuloy po kami nagpapasalamat sa lahat ng mga biyaya at pagpapala mo sa buhay ng bawat isa na lagi mo pong pinapadaloy ito sa amin. Kaya naman sa gabing ito, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ng mga offering na amin pong ibibigay sa gabi pong ito, pagpalain niyo po ito, Panginoon, upang ito po ay maging kagamit-gamit din po sa iyong pahisambahan. Maraming salamat, Panginoon, sa gabi ito. Ito pong aming samot dalangin sa tanging makapangyarihang pangalan ng isang anak na si Jesus. Amen. Amen. Announcement. Ayan. Praise God po. Ayan. Salamat po sa katagumpayan ng gawain ng Panginoon Diyos sa gabi na to. Ayan. Ilang paalala po, announcement. So, darating po ng Friday sa lahat po ng member ng Praise and Worship Team. Band. Ayan. Especially sa band. Sa band and mga worship leaders back up. So, kung maaari po, may practice po tayo ng Friday evening. So, ano sa isbay? Parang hindi pag 6 no? Ano po kami lahat? Yan, maraming sets of songs po. Yan, na papracticein. So, magkakaroon po tayo ng 2 days na practice. Minsan pa, praise and worship team. Kung tambourine dancers, nais nyo pong makijoin para po makita nyo po paano po yung flow ng lineup, ng awitan, tugtugan. Welcome po kayo para samahan kami sa pag-ensayo. Yan. Friday po, 6 p.m. or 6:30. Yan. Wait na lang po kayo sa message po dun sa group. Pero may practice po, sigurado po yung Friday ng gabi po. At Saturday po. Saturday po, ganun pa rin po. 4 o'clock po. Team practice yan. Tuloy-tuloy na po yun. Yan. Hanggang mag-choir po tayo. Adjust na lang po tayo kung mapaga na dating si Pastor Rodel po. Ayan. At paalala po sa lahat, at sa mga magulang nyo rin po pakipaalala na sa Sunday po, 8:30 po yung simula. Dahil worship festival po. Yan, hindi alas 9, tayo pupunta ron, hindi alas 10. 8:30 po, sama-sama po tayong dumalo sa gawain ng Panginoon sa Panambahan. Bless Israel. Bless Israel. Yan, gaganapin po sa People Center po yun. No? People Center. Panyaya po yun ng may gawain po sa dating na Sunday. Alas 4 po ng hapon sa People Center. Yung Bataan, Bless Israel po. Tama po, no? Yan. Yun po ay gawain. Kaya nga po, maaari tayong sumama. Maka-join po tayo sa gawain po na yun. Ipanalangin natin yung pagbansang Israel. Panalangin po natin yung mangyayari po ngayon. Yan. At ano po mga announcement po? Yan, taas kami lahat ng mga CBF, mga bata. Yan. Sa ngayon po, wala pa po muna kayong mga gawain. Mga tabay kayo. Makinig kayo lagi sa YBF. Bibigyan nyo. Buhay na ka. Saturday. Yan, YBF. Yan, may vandalism po kayo. Yan. 1 p.m. Saturday. Ha? Sunday. Sunday yun, Jobin. Sunday. Linggo po yun. YBF. Pagkari nila, sasama sila Sa Balanga. Yan. Kabataan. Alauna po, Sunday. Gawain po kayo sa church po. May vandalism po kayo. Meron po ba nakalimutan? Ate Roslyn, meron po po announcement? Okay naman po. Mga kabataan, meron po ba? Si Marlene. Okay po. Sa March 24. March 24, papapalitan na 65. Ayan. Wala na po ba? Ayan, wala na po. Tayo po tumayo at pasalamatan natin Panginoon Diyos magsama po. Closing prayer po. Sige po, tayo po ay magpangwakas na po sa ating pong pananalangin.
Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po Panginoon, nagpupuri, nagpapasalamat po kami sa tagumpay ng gawain po na ito na ayon pong sama-samang panalangin, sama-samang pagpupuri, pagsamba sa inyong dakilang pangalan. Salamat po Panginoon sa inyong presensya na inyong pinapadama po Panginoon sa bawat isa po sa amin, sa aming pong kalagitnaan. Ikaw po ang siyang patuloy na nagtuturo po sa amin, nagbubukas po sa amin ang aming pong mga puso, isipan po Panginoon upang ang iyong mga salita po ay patuloy po namin marinig po Panginoon. Salamat sa buhay po ni Chris Panginoon na siya nagbahagi po Panginoon ng iyong mensahe sa gabi po na ito. Kaya naman po Panginoon, patuloy Lord na kami po nagpupuri, nagpapasalamat sa mga lahat ng mga ginagamit po Panginoon upang maging matagumpay po Panginoon yung aming gawain po nito tuwing araw po ng Miyerkules. Kaya naman po Panginoon, patuloy na kami pinagpupuri, nagpapasalamat po Panginoon sa mga katugunan na amin pong maranasan sa lahat na amin pong dinulog sa inyo. Maging ito man po ay personal po namin request po Panginoon, maging amin pong mga prayer item po Panginoon. Salamat sa inyong katugunan po Panginoon na patuloy niyo pong pinagkakaloob sa bawat isa po sa amin. Kaya naman po Panginoon, patuloy Lord na pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa lahat ng ginagawa niyo po sa amin pong mga buhay. Maging sa amin pong pansamantalang pag-iwahiwalay mamaya, dalahin po namin na ikaw po siyang patuloy, sumama, maghatid po Panginoon ng ligtas sa mga kapatid po namin na ito na dumako sa aming pong tahanan. Yatigin po sila sa kanila pong mga uwian, sa kanila pong mga tahanan po Panginoon ng ligtas po Panginoon at alangkin po namin tagumpay ng araw po na ito, ng gabi po na ito, na ikaw po siyang patuloy na amin pong pupurihin, sasambahin po Panginoon sa lahat ng aming pong mga ginagawa. At dalahin din po namin na yung aming pong pagsasalusaluhan ngayong gabi po na ito ay ikaw po siyang patuloy na maglinis po nito at magsilbing kalakasan po ito na aming pong mga physical na pangangatawan. Magamit po namin yung aming pong kalakasan, lahat yung mga physical na pangatawan sa ating mga ginawang paglilingkod sa inyo po Panginoon. Salamat po Panginoon at ikaw po siyang patuloy na aming pong laging nabibigyan po Panginoon ng kapurihan po Panginoon sa lahat ng aming pong mga ginagawa. Salamat po. Naway taglayin ng bawat isa yung mga biyaya at pagpapala na nanggagaling sa ating Diyos Ama, ang pag-ibig na nanggagaling sa ating Diyos na nakatapagsama ng Santong Espiritu. Patuloy po natin itong maranasan ngayon at magpakailanman. Amen.